Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkulob mo sa amin lagi ang espiritu ng pagsasaloob na iyong kinalulugod. Ngayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay ng walang pagtatangkilik mo. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo na ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib mula sa aking pagkabata. Narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-dami ng mga bansa, at ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Asusero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin, at sa gayo'y mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabuatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon.
Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong, kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita noon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ako'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Iligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, ang pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Naroroon ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gano'n pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mahumingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo ang sa inyong kapang ibig niyong gawin nila sa inyo, itong kalugan niyang kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga magulang po na naririto, lahat ba ng hiningi na inyong mga anak ay binibigay ninyo? Lahat ba ng hiningi na inyong mga anak ay binibigay ninyo? Siguro may sasagot, Father, hindi. Walang pera. Siguro yun ang madalas sasabihin, kulang ang pera, hindi nakalaan para din yan. Pero madalas, hindi man natin siguro napapansin, hindi natin binibigay dahil ayaw natin. Hindi natin binibigay dahil alam nating hindi ito ang kailangan. Maring hindi ito makabubuti para sa Kanya, o dili kaya ay parang layaw lamang ito. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na kung kayo masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit
na ibibigay ang mabubuting bagay sa mahuhumingi nito. Dito natin tingnan yung aspetong ito ng panalangin. Kasi tayo mga tao, mabutit masama. May pagkakataon naging mabuti tayo, may pagkakataon naging masama tayo. Pero kung tayong may kasamaan, ay marunong kumilala sa kunong mabuti para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating mga pamilya. Gaano pa kaya ang ating Ama na talagang mabuti at mabuti lamang. Sa ating pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Esther ay ating natunghayan dito ang panalangin ni Esther. Pero bakit nga ba, ano nga ba ang dahilan sa likod ng panalangin ni Esther? Meron pong opisyal noon ang hari na i-wipe out ang buong Israel, ang mga Israelita. Yun isa sa mga panukala, i-wipe out ang mga Israelita. At ito'y mapag-alaman ni Esther, kagad-agad ay nanalangin siya sa Diyos. Kagad-agad ay nanalangin siya sa Diyos. Hindi siya gumawit ng mga babulaklak na pananalita, kundi ang ginamit lamang niya ay kung ano nilalaman ng kanyang puso. At sa huli, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. At sa huli, si Esther ay naging reyna pa. Ngayon mga kapatid, sa ating karanasan, ano ba'y mabubuting bagay? Yun ang dapat na tanungin natin. Ano ba yung mabubuting bagay na hinihingi natin? Ito ba'y mabuti dahil gusto natin? Ito'y mabuti ba dahil ito'y kailangan natin? Ito ba'y mabuti dahil ito yung kinakailangan ng pamilya natin? Ano bang mabuti? Sa mabuting madalas na dapat tingin natin ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Isang mabuti na dapat hiling natin sa gitna ng mga pagsubok kung kailan tayo nananalangin ay hindi lamang malampasan dito, kundi hilingin natin na bigyan tayo ng sapat na lakas, pananampalataya upang maharap ang mga pagsubok sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung pangatlo, madalas humingi tayo sa panalangin. Ano ba yung mga hiningi natin? Trabaho, makapasa sa exam, kagalingan, tagumpay ng hanap buhay. Siguro lahat ng panalangin na pwede natin hilingin sa panalangin ay nagawa natin. At sasabihin natin, may mga sinagot at merong mga hindi sinagot. Pero bakit yan ang karanasan natin? Tignan natin ito sa karanasan ng ating Panginoon. Nung siya po'y nananalangin sa Getsemani, di ba? Nung siya nananalangin sa Getsemani, hindi lang niya sa Diyos na alisin yung pagdurusa. Hinihiling ni Jesus sa kanyang panalangin sa Getsemani, hilingin ng pagdurusa na maaaring maranasan niya. Pero sa bandang huli, ano sinagot ng Panginoon? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang mamayani. Mahiwaga kumilos ang Diyos. Bagamat isipin natin, marami tayong hiningin na mabuti. Marami tayong hiningin na mabuti. Pero bakit tila bagang hindi ito pinagkakaloob kung alam natin ito ay mabuti para sa atin? At ang masasagot natin dyan ay yung ginawa ng Panginoon, yung pagtitiwala. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kaya nga pag ako po misa dumadalo sa mga may sakit,
Ang isa sa binabanggit ko parati sa pamilya, dalangin natin ang kanyang kagalingan. Sino man ang nanaisin natin. Pero higit nating dalangin na maging bukas tayo sa kalooban ng Diyos. Higit tayo maging bukas sa kalooban ng Diyos. Dahil yun naman ang dapat na nangingibabaw, natutupad sa ating mga panalangin. Pagtitiwala na higit na nakakaalam. At totoo namang higit nakakaalam ang Diyos sa kung ano makabubuti para sa bawat isa sa atin. Kung sakali man hindi tumugon ng Diyos, actually, kung tingnan natin po, tumutugon ng Diyos. Yun nga lang, tayo mga tao, we expect na kung ano yung hiniling nating tugon, yun yung itutugon. Pero madalas, hindi na nangyayari. Kaya iniisip natin, hindi naman sinagot ng Diyos ang panalangin ko. Hindi naman dininig ng Diyos ang dalangin ko. Pero sa katunayan, dininig ng Diyos. Hindi nga lang sa pamamaraang ginusto mo, kundi sa kanyang sariling pamamaraan. Kaya nga sinabi niya na huwag tayong manghinawa sa panalangin. Dahil habang tayo ay nagbababad sa panalangin, mas nagiging bukas tayo sa pamamaraan ng Diyos, mas higit nating nakikita ang pagkilos ng Diyos, ang pagtugon ng Diyos sa lahat ng ating mga panalangin. Amen. Nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit ng may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Ating itutugon, butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na pananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nasasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa pananalangin, kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway mapatawad at muling mabuhay kasama ni Kristo sa walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa pagdidig mo sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kami na lagi magtiwala sa mga paraan ng iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahig natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod na ba ang aming mga panalangin at ang mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin imakis sa iyo ng lubos sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin na iyong kalooban ng kapwa tayo lubos sa damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kanib na iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayong ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisan ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hilawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, tiligtas mo kaming tanan. Poong Jesus,
naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ideni sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, kanumoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Trono ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na Na ang kasalanan ng mundo. ipagkaloob mo sa amin Ang Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagulo mo ngayon at sa inaharap ang dinudulot nitong walang maliw na lunas sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilod lang lahat para sa panalangin kay Apostol San Judas Tadeo. O maluwalhating Apostol San Judas Tadeo, tunay na kaanak ni Jesus at Maria, ipanalangin mo akong labis na kaaba-aba. Gamitin mo na mamanhig ako sa iyo ang natatanging karapatang ibinigay sa iyo upang magdulot na ng nakikita at mabilis sa tulong kung saan mahigpit ang pangailangan nito. Saklaluan mo ako upang makatanggap ako ng kaginawaan sa loob at tulong sa langit sa lahat ng aking mga pangailangan, pagsubok at pagdurusa, lalong-lalo na sa kagipitang dinaranas ko ngayon. Ipagulo mong purihin ko ang Diyos kasama mo at ng lahat ng mga banal magpakailanman. Amen. Apostol San Judas Tadeo, patron ng mga nawawalan ng pag-asa, panalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humahit tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga.